Handa na ba kayong sumakay? Dahil ang 2025 Formula 1 season ay parang isang roller coaster na nagpabilis ng tibok ng puso, nagdulot ng galit, saya at higit sa lahat, nagbigay ng isang kampyonato na hindi ninyo inaasahan. Tara na sa Heart Attack Express na magbabalik tanaw sa bawat ikalawang bahagi ng lahat ng 24 na karera. Walang paligoy-ligoy, simulan na natin. Ang 2025 Formula 1 season. Isang taon na nagpadama sa bawat F1 fan ng lahat ng emosyon ng tao. At ganun din sa bawat driver. Dumaan sila sa kalungkutan, kagalakan, pagsisisi, pagtubos, habang ang ilan ay dumiretso lang sa mga harang. Ngunit ang mga pangyayaring ito ang nagpabago sa F1 ngayong taon na pinakamahusay na mailalarawan bilang isang roller coaster. At mga Ginoo, gumawa ako ng isa para sa video na ito. At tinawag ko itong Heart Attack Express na nagbabalik tanaw sa lahat ng 24th na race weekend. At walang drama, didiretso na ako rito. Nagsimula ang biyahe sa pag-akyat at pag-akyat dahil bago pa man magsimula ang season, mayroon na tayong 6 na bagong rookies na pumasok. Si Hülkenberg sa Sauber, si Sainz sa Williams. Ngunit habang umaabot sa tuktok ang coaster, mayroon tayong Lewis Hamilton na sumali sa Ferrari. At ito ay sobrang nakakakilig. Ang mga larawan ni na Lewis at Charles sa Maranello na sumusubok sa kotse, silang dalawa, ay nagpapakita ng kakaibang aura. Ngunit huwag nating kalimutan, pula ang suot nila. Ang susunod ay hindi maiiwasan dahil ang F1 sa 2025 ay nagsisimula sa isang Ferrari disaster class. Ang unang karera ng F1 ay sa Australia. Nang umulan, halos lahat ng rookies ay nag-crash. Habang sinabi ng Ferrari na ang wet seats ni Charles ay dapat tubig. At ang engineer ni Lewis Hamilton ay nakakainis. K1, maaari mo bang isara? K1 available. K1, iyan ang tinatawag na practice. Kung si Ricardo Adami ay nagsalita ng ganoong karaming K sa ibang konteksto, iisipin kung siya ay bahagi ng isang grupo na may matutulis na sombrero na nagngangalang Ricardo Adami na kilala sa pag-utos kay Lewis. At nagkamali rin ang McLaren. Halos mag-DNF si Oscar, ngunit sa kanyang matatag na diwang Aussie, itinuloy niya. At agad sa ikalawang karera ng F1 sa China, agad na nabigo si Liam Lawson bilang teammate ni Max Verstappen habang nakatanggap ng double DNF ang Ferrari. Kaya, masama na agad ang simula ng season para sa karamihan. Umiyak si Hadjar pagkatapos ng isang crash at si Carlos ay nasa Williams at patuloy na naluluto ang ibang mga koponan. Itinapon ni Jack Doohan ang kanyang kotse sa labas ng mundo at ang kanyang F1 seat isang linggo pagkatapos sa Japan na nagdulot ng labis na kalungkutan sa 10 tagahanga ng Alpine. Ngunit habang nangyayari iyon, isang tao ang nagluluto at ito ay ang pastry mismo. Si Oscar Piastri ang nanalo sa Bahrain Grand Prix. Ang galing ni Piastri, kahanga-hanga mula sa Australian na si Oscar Piastri. Si Oscar Piastri ang nanalo. Ang Australian ay isang Grand Prix winner. Pagkatapos ng Australia, nanalo si Oscar sa China, Bahrain, Saudi Arabia na nanguna sa championship sa kanyang ikatlong season pa lang, habang si Lando ay French kisses ang pader. Pagkatapos sa Miami, matapos idagdag ni Lando sa kanyang koleksyon ng bote, nagpakita si Oscar ng mga nakamamanghang galaw na wala akong masabi. Ngunit sa Monaco, bumawi si Lando, nanalo ng madali, habang si Charles ay handang gawin siyang Swiss cheese at si Alonso ay nakakuha ng kanyang ikatlong DNF ng season. Hindi ko na talaga alam kung gaano pa karami ang kaya kong tiisin. Pagkatapos ay nagpunta tayo sa Spain kung saan lumipad si Oscar, iniwan si Lando Norris upang ipagtanggol ang sarili laban kay Verstappen at matagumpay siyang nagawa dahil ang RB21 ay kasing bilis ng RB19 kung nakaupo si Zac Brown dito. Ngunit si Max ay Mad Max pa rin. Kaya nang magkaroon ng safety car sa lap 56, nagpit siya para sa mga hard tires. At grabe, galit na galit siya na halos magkamali sa restart. At pagkatapos ay nagpa siya na bumangga kay George. Malala na ang kanilang rivalidad noong 2024. At ngayon ay parang nag-aaway sila para sa kustodiya ng anak. Sino ang buntis? Huwag niyo nang itanong. Ngunit pagkatapos ng literal na pag-crash ni Max, naging Oscar versus Lando ang season. Ang McLaren Civil War ang nagpagalaw sa roller coaster pakaliwa at pakanan. At tulad ng isang maagang kasukdulan, agad na umabot sa rurok ang Oscar versus Lando sa susunod na karera sa Canada na wala pa ring kumikilala bilang home race ni Stroll. Sigurado akong ayaw din siyang angkinin ng mga Canadians kahit ang mga polar bear. Sir, ano ang palagay niyo kay Lance Stroll? Salamat, sir. Ngunit sa Canada, nanalo si George ng biglaan tulad ng dati.
Sinasabi ko sa inyo, si Woody dito ay makakakuha ng podium sa pamamagitan lamang ng pagmamaneho sa kanyang kotse sa halip na talagang sumubok. Ngunit sa panahon ng karera, ipinakita ni Oscar ang kanyang racecraft na nakikipaglaban kay Lando na pagkatapos ay naghanap ng butas na hindi naman umiiral. Muling French kissing ang pader. At sa susunod na karera, sa Austria, binalaan si Oscar ng kanyang sariling koponan dahil sa pagrisko ng overtake kay Lando. Oscar, feedback mula sa pitwall. Hindi na natin maaaring gawin yan ulit. At ito ang simula ng drama ng papaya rule ng McLaren. Ang mga papaya rule ay gumana, ngunit bago lumala ang tensyon sa McLaren, nagpunta ang F1 sa UK. At mula sa puntong ito, ang Heart Attack Express ay umiikot at tinatamaan ka ng mga ibon sa mukha. Sa Silverstone, umulan at naging eksaktong tulad ng Australia. Sobrang nagkamali ang Ferrari. Lahat ng rookies ay halos nawala. At malapit nang manalo si Oscar hanggang sa makakuha siya ng 10 segundong penalty para sa brake checking kay Verstappen na umikot at lumabas sa karera. Lahat ay nagulantang. Ngunit teka muna, yan ba ay isang berdeng jelly bean sa P4? Isang posisyon na lang ang layo ni Nico Hülkenberg mula sa podium at na-overtake niya si Stroll. Tinanggihan si Hamilton at habang nanalo si Lando sa karera, tumawid siya sa linya sa P3. Sa wakas ay nakuha ni Nico Hülkenberg ang kanyang unang podium. Ito ang pinakamagandang bahagi ng season. Subukang baguhin ang aking isip at sasampalin kita ng malakas. Ngunit sumunod ang Belgium at ang Heart Attack Express ay napakabilis na ngayon kaya't ikaw ay itinatapon na lamang sa mga pintuan ng langit. Sa sprint, panalo na sana si Oscar. Ngunit dumating si Max Verstappen na nagnakaw ng lead. Ngunit dahil si Oscar ay isang tao na natututo mula sa kanyang mga pagkakamali, kaya tinawag ko siyang Mr. Naiintindihan ko na ngayon. Naalala niya ang galaw na ginamit ni Max sa sprint at ginawa niya rin iyon kay Lando sa karera. Ngunit isang linggo pagkatapos sa Hungary, tinalo ni Lando si Oscar ng 7-10 lang para sa panalo. Gayunpaman, bumawi ulit si Oscar sa Dutch Grand Prix, nakakuha ng Grand Slam habang pumalya ang makina ni Lando at nakakuha si Isaac Hadjar ng kanyang unang podium. At sa puntong ito, patungo sa kampyonato si Oscar. Mayroon siyang 34-point lead kay Lando. Nagalak ang mga tao. Ngunit bago mo isipin na ang kampyonato ay magiging sa pagitan lamang ng dalawang driver ng McLaren, mag-isip kang muli dahil hindi mo makakalimutan ang Leon mismo. Sa buong 2025, ang McLaren ang may mas mahusay na kotse. Kung sasabihin mo ang iba, sasampalin din kita. Ngunit kahit walang pinakamabilis na kotse, nangangaso si Max. 15, kasalukuyan tayong nasa race 15, Zandvoort. Ngunit balikan natin ang 12 karera pabalik sa Japan kung saan nakuha ni Max ang pole, pinilit si Lando na lumabas sa track at nanalo sa karera. Pagkatapos sa Saudi Arabia, kumapit siya sa pangalawa. Sa Miami, siya ang dahilan kung bakit nagkamali si Lando sa simula. At sa Imola, ginawa ni Max ang pinakamababangis na galaw kay Oscar. Ninakaw ang kanyang panalo. Ngunit pagkatapos ay naging pangit ang Red Bull. Nagkaroon si Max ng ilang magkahalong karera. Masamang resulta sa Monaco, Spain, isang maganda sa Canada, DNF sa Austria, at P5 sa Silverstone. At kung hindi pa yun sapat na nakaka-stress, isang bomba ang bumagsak. Pagkatapos ng Silverstone, tinanggal si Christian Horner. At bakit? Well, sinasabi ng Red Bull na ito ay dahil sa mahinang pagganap. Ngunit sa tingin ko, ito ay alinman sa mga hangal na power struggles. Ang sabi ni Horner na si Oscar ang kanyang perpektong kapalit ni Max, o ang halatang hindi niya kayang mapanatili ang kanyang sarili. Kaya't sa pamamahala ni Laurent Mekies sa barko ng Red Bull na puno ng 15 butas, si Max ay nasa gitna pa rin. Porsche sa Belgium, P9 sa Hungary, wala ang bilis ng RB21. Ang bilis nito ay pinanghawakan ng lahat ng espiritu ng mga pangalawang driver ng koponan. Ngunit ngayon ay bumalik tayo sa Zandvoort. Natapos si Max sa pangalawa, ngunit 104 puntos pa rin ang layo niya kay Oscar. Kaya para manalo siya sa kampyonato, kailangan niya ng generational lock-in o isang generational choke mula sa iba. At nakuha ni Max ang parehong bagay. Agad sa Monza, nag-lock-in siya, nanalo sa karera habang mabagal ang pit stop ni Lando, na nagtulak sa McLaren na sabihin kay Oscar na magpalit ng posisyon kay Lando, na nagpagalit sa mga tagahanga ni Oscar. Kaya sa tingin mo ba ay biased ang McLaren laban kay Oscar Piastri at pinipigilan siya sa World Championship? Tinatanong mo ako ng opinyon. Paano ka naman, ministro? Sa tingin ko talaga ay nagkaroon siya ng ilang maling desisyon ngayong taon. At kumbinsido sila na ginugugol ni Zac Brown ang kanyang libreng oras sa pag-amoy kay Lando. At sa totoo lang, hindi ko na nga kayang ipagtanggol si Zac dito. Ang agwat ni Max ay bumaba na sa 94 puntos.
Pagkatapos ay Azerbaijan. Muling nanalo si Max, si Lando ay nasa P7 matapos niyang magkamali sa qualifying at si Oscar ay naging literal na pastry sa karera, nag-jump start, nawalan ng maraming posisyon at pagkatapos ay nag-crash out. Bumaba ang agwat sa 69. Napakaganda. At mula sa karerang ito nagsimulang maghirap si Oscar. Ang generational choke na ipinagdarasal ni Max ay nagkatotoo. Mabilis na dumaan sa Singapore. Sa lap 1, nagkaroon ng insidente sina Oscar at Lando na nagpagalit kay Piastri kaya pinutol niya ang radyo ni Zak sa dulo ng karera. Oo, ngunit kung kailangan niyang iwasan ang isa pang kotse sa pamamagitan ng pagbangga sa kanyang teammate, kung gayon, napakapangit na trabaho ng pag-iwas. Isang oras pagkatapos, magandang karera, mahirap na karera, salamat sa, ngunit nanalo pa rin ang McLaren sa constructors habang natapos si Max ng mas maaga sa parehong driver. Bumaba ang agwat sa 63 at pagkatapos ay dumating ang US Grand Prix, isang tipping point para kay Oscar. Pagkatapos ng lahat ng papaya rule na pinagdaanan niya, sinabi ni Oscar, kalimutan na iyan. Kaya sa sprint, nagpadala siya, bumangga kay Hülkenberg at tinamaan si Lando sa proseso na nagresulta sa magandang McLaren double DNF na ito. At sa karera, lumipad si Max patungo sa sunset ng walang kalaban, bumaba ang agwat sa 40. At pagkatapos ay nagkaroon tayo ng Mexico, pagkatapos ay Brazil, kung saan naghihirap pa rin si Oscar. Ngunit sa totoo lang, ayos lang yan. Ikatlong season pa lang niya. Palaging nakakalimutan ng tao yan. Ganoon kagaling talaga si Oscar. Gayunpaman, ang F1 ay hindi humihinto para sa sinuman. Kaya sinamantala ni na Max at Lando ang paghihirap. Sa Mexico, nakuha ni Lando ang panalo, binawi ang championship lead mula kay Oscar at natapos si Max sa P3, 36 puntos na lang ang layo kay Lando. At pagkatapos ay dumating ang Brazil at ang karerang ito ay parang sine na si Max Verstappen ang bida. At nagsimula ito sa isang basang sprint race kung saan muling nagkamali si Oscar. Ganon din ang ibang mga driver. At sa parehong corner, nagkaroon ng katulad na pagdulas si Max, ngunit nailigtas niya ito na parang isang henyo. Ngunit pagkatapos ay lumala ang plot. Nakuha ni Max ang P16 sa qualifying. At para mas lumala ang sitwasyon, nagpasya siyang magpalit ng makina na nagsimula sa pit lane habang si Lando ay nasa P1. Kaya nawala na ang lahat ng pag-asa. Ngunit si Max Verstappen ang pinag-uusapan natin. Nagsimula na ang karera. Si Piastri ay nananatili sa ika-4 na pwesto. Huminto ang lokal na bayani, nasa harang siya. Nag-lock off si Piastri, sinubukan at nakipag-ugnayan kay Antonelli at iyon ang nagtulak kay Antonelli sa harang at sa parehong oras ay gumawa ng galaw si Max Verstappen kay Lewis Hamilton. Umakyat si Verstappen sa ika-6 na pwesto ngayon. Sa turn 1, nasa top 5 na si Max Verstappen, sinusubukang makarating sa top 3 at si George Russell ay maaaring medyo mahina dito. Kailangan niyang lumibot sa labas para kay Verstappen at ginawa niya ito. Alam niya ng eksakto kung saan niya kailangang ilagay ang kanyang kotse. Pinahirapan ito ni Russell, pinadali ito ni Verstappen. Si Verstappen mula sa pit lane ay nakatapos sa podium. Napakagaling na pagsisikap mula sa kanya. Ang Stanley Cup drinking gamer e-boy na ito ay nagmula sa pit lane patungo sa P na parang isa pang sermon sa simbahan ng linggo. Ngunit sa kasamaang palad para kay Max, nanalo pa rin si Lando. Kaya tumaas ang agwat sa 49 puntos. Sana ay nakakuha siya ng 2, ngunit masyadong mahusay ang pagdepensa ni Kimi Antonelli. Naiintindihan ko kung bakit itinuturing siya ni Toto na parang sarili niyang anak. Ngunit bago tayo magpatuloy, tingnan natin ang Ferrari. Oo, sa tingin ko patay na sila. Mahirap ang 2025 para sa Ferrari. Nakakuha sila ng double DNF sa China dahil sa isang ilegal na kotse. Pagkatapos sa Zandvoort, tinamaan si Charles ni Kimi habang nag-crash mag-isa si Lewis at nagsimulang sabihin na siya ay walang silbi at isang bangungot. Wala lang akong silbi. Ngunit hindi iyan ang kaso. Malinaw na. At ang huling dagok para kay Lewis ay habang nagkakaroon siya ng bangungot na season, si Carlos sa Williams ay nakakuha ng podium bago siya. Tungkol naman kay Charles, well, hindi nagbabago ang mga mata na iyon. At habang nasa misyon si Max sa Sao Paulo, nakakuha muli ng double DNF ang Ferrari. Parehong proseso tulad ng sa Zandvoort, pinatay si Charles ni Kimi, pinatay ni Lewis ang sarili. Minsan nakakatawa, 2 beses nakakainis. Tulad ng nabanggit ko dati, laging nakakahanap ng paraan ang universo upang balansehin ang sarili sa pamamagitan ng Ferrari. Kahanga-hanga ang 2024 para sa kanila, kaya kung ano ang umakyat ay dapat bumaba. Ngunit mga tagahanga ng Ferrari, nangangahulugan ito na sa huli ay dapat na inyong taon na. Guys, delusional lang ito hanggang sa gumana o delusional lang ito hanggang sa magpakamatay ka.
Hindi ba guys, walang anuman. Sige, ngunit ngayon ay maaari tayong magtungo sa Vegas at Qatar kung saan ibinabalik ka ng F1 roller coaster mula sa langit at binabagsak ka sa lupa kung ikaw ay isang tagahanga ng McLaren. Nakalulungkot ang McLaren sa buong 2025. Mabagal na pit stop, papaya rules. Diskarte na sapat upang makipagkumpetensya sa mga pulang clown. Sir, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong diskarte ang ginagamit natin ngayon? At ang dalawang karerang ito ay nagpapatunay na hindi pa rin nalalampasan ng McLaren ang kanilang mga gawi sa gitna ng grid. Anong biro? Anong biro? Nagsimula sa Vegas, kung saan nagdagdag si Lando ng isa pang bote sa kanyang koleksyon na walan ng lead kay Max. Gayunpaman, sinabihan siya ng McLaren na mangaso. Gusto mo akong mag-overtake sa kanya? O overtake ako. Pupuntahan natin si Max. Oo, kalimutan na. Hindi siya nangaso. At pagkatapos ay nakakuha ang McLaren ng double DNF dahil sa pagpapatakbo ng kanilang mga kotse ng masyadong mababa na tumulong lamang kay Max na ang agwat ay bumaba na sa 24 puntos. At ang Qatar ay kasing gulo din para sa Papaya Fools. Sa lap 7, umikot si Hülkenberg na nagdulot ng safety car. Ngunit sa halip na mag-pit, nanatili ang McLaren sa track para sa flexibility. Dapat ay sinundan na lang natin siya. Nawala na ang lahat ng kanilang flexibility para sa natitirang bahagi ng karera. Walang duda. Kaya natapos si Lando sa P4. Mas maaga kay Kimi dahil hindi niya nagawang harangin si Lando. Habang si Oscar ay frustrated sa P2, alam niyang sana ay nanalo siya. Ngunit ang pinakamalaking alalahanin ng McLaren ay si Verstappen na natapos sa una na ngayon ay 30 puntos na lang ang layo kay Lando. Kaya sa wakas ay narating natin ang endgame. Sa lahat ng nangyari sa buong season, gaano man karami ang napanalunan ng McLaren, lahat ng daan ay patungo sa Abu Dhabi. Ang kampyonato ay mapupunta sa alinman sa tatlong ito, kung saan kailangan ni Lando ng podium para maging kampyon habang sina Max at Oscar ay kailangan pareho ng panalo at muling magkamali si Lando. At nang mamatay ang mga ilaw, nanginginig ang lahat. Nakuha ni Max ang panimula ng kanyang mga pangarap, habang sinusubukan ni Lando na mabuhay. Ngunit ilang kanto pagkatapos, lumibot si Piastri sa labas. At pagkatapos ay hinahabol ni Charles si Lando bawat ibang lap, iniririsgo ang kanyang podium. Ngunit tulad ng dati, nabigo ang mga ngaso na mangaso. Gayunpaman, nagpatuloy ang tensyon habang nag-pit stop siya, lumabas at kailangang lampasan si Yuki Tsunoda na handang gawin ang pinakadakilang depensa sa lahat ng panahon. At tapos na. Diyos ko Perez, marahil ay masyado kitang pinahirapan. At habang lumipas ang mga lap, nanatili ang posisyon. Kaya nanalo si Max sa karera. Natapos si Oscar sa pangalawa at si Lando ay pangatlo, na nagkorona sa kanya bilang F1 2025 World Champion. Isang napakagaling na pagmamaneho na tunay na nagpapakita ng kanyang mga kakayahan. Bumawi mula sa lahat ng pagsubok. Oh, hindi. Gayunpaman, medyo kakaiba ang kampyonato ni Lando dahil marami pa ring tao ang galit sa kanya, maging ito man ay dahil sa papaya rules o sa kanyang mga aksyon. At hindi nakakatulong nang sabihin ng sarili niyang ama ito pagkatapos niyang manalo, at walang nakakaalala, sinusubukan kong isipin. Hindi ko matandaan kung sino ang pangalawa dahil totoo sila, o baka naman, hindi naaalala ang pangalawa. Sino? Tulad ng iyong anak noong 2024. Walang klase para sa isang taong may ganoong kayamanan. Sa totoo lang, kahit ako mismo ay mas gusto kong manalo si Oscar o Max, ngunit hindi ko bababaan ang titulo ni Lando. Hindi tayo pwedeng bumaba sa antas ng Team LH o Adam Norris. Tayo ay mga haters, ngunit tayo ay mga profesional. Ngunit para tapusin sa isang magandang tala, gusto kong ilista ang mga regalo na ibibigay ko sa lahat ng tao sa F1 ngayong season. Simula kay Lando na makakakuha ng 12-pack bottle carrier. Si Oscar ay makakakuha ng How to Stop Choking e-book at isang larawan ng kanyang ama, si Charles. Para kay Max, bibigyan ko siya ng dinosaur dahil siya ang Jurassic Park T-Rex na humahabol sa McLaren. Kailangan mas mabilis. Si Hülkenberg ay makakakuha ng kambing. Kailangan ko pa bang magsalita? Lahat ng rookies ay makakakuha ng mainit na yakap mula kay Santa. Lahat sila ay nagkaroon ng kanilang mga espesyal na sandali. Si Lewis ay makakakuha ng antidepressants na regalo mula kay Charles, habang si Waffle Brown ay makakakuha ng Cringe of the Year Award para sa radio message na ito. Ito ba ang World Champion Hotline? Isara mo ang bibig mo. At panghuli, si MBS, ang Pangulo ng FIA, ay makakakuha ng Creep of the Year dahil literal niyang hinaplos ang buhok ni Lando ng 5 beses na parang isang lampara ng genie tuwing nakikita niya ito. O Lando, sana lahat ay bigyan ako ng pansin ngayong taon.
Tumahimik ka, lumabas ka dito. Ang taong ito ay napaka-weird na may mga F1 team boss na nakapunta na sa isla ni Epstein, ngunit si MBS ay mukhang mas nakakatakot pa rin. Ngunit yan na, mga ginoo. Ang season ng 2025 na binuod, ang taong ito ay isang kamanghamanghang paglalakbay. Sa totoo lang, nagsimula ang channel na ito bilang isang hangal na proyekto na hindi ko inaasahang lalago. Ngunit hey, hindi ako nagrereklamo. Kaya, congratulations kina Max, Lando, Oscar sa pagbibigay ng isang mahusay na laban sa kampyonato. At syempre, patuloy pa rin ang mga debate tungkol sa kampyonatong ito. Tulad ng kung hindi nag-DNF si Lando o kung hindi ibinalik ni Oscar ang mga posisyon. Ngunit tandaan, guys, karera ito. Hindi ka maaaring gumamit ng mga hypothetical. Binanggit mula sa taong iyon mismo. Kung may bayag ang nanay ko, siya ang tatay ko. Kaya isang bagay na naisip kong sasabihin, Max, ikaw na ngayon ang race leader. Ang checkered flag muna. Si Oscar Piastri ang nanalo sa Belgian Grand Prix. Si Lando Norris. Siya ang Formula 1 World Champion.